Giant yan, huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Okay lang, ma. Huwag kayong mag-alala, nanay ni Chayang yan. Si Jayang yan ang pinakamatalino sa buong paaralan. Tiyak na makakapasok siya sa magandang universidad at mapapagana ng pangalan ng pamilya. Ang gusto namin ay maayos lang siya. Masaya na kami doon. Tama. Tay, Hindi ko kayo bibigin. Jayang Wenbin! Lagi siyang una sa buong paaralan. Ikaw ba? Hindi ka huli sa klase. Pangat na ako siya ng isang pag-aralan mo si Jayang yan pag-uwi mo. Che! Anong silbi ng magandang grades? Ano ka ba yung hindi mo alam kung sino? Jayang Wenbin, ano ang pinagsasabi mo? Natisimuhay ako. Alam ng buong bayo na pinulot ng mga magulang mo ang isang batang may sakit at itinuring na kayamanan. Ang batang may sakit na iyon. Ikaw iyon, Jayang yan. Nagsisinungaling ka. Anak ka nang hindi mo alam kung sino. Sasampalin kita tuwing makikita kita. Anak ka nang hindi mo alam kung sino. Pinulot ng mga magulang mo at itinuring na kayamanan. Miss kita pa. Ikaw iyon, Delian. Ikaw. Gusto lang namin ay maayos siya. Masaya na kami doon. Batang may sakit, itinuring na kayamanan. Ikaw iyon, Jayang yan. Pakap sa magandang universidad. Kuya, ito na ang ikalimang operasyon niyan yan. Lahat na ng pagpaputangin po ay nautangan ko na. Wala na talaga akong magagawa. Bakit pa ninyo pinunot ang batang iyon ni Hawk Siulan? Mahirap na nga. Gusto pa rin magparangya. Hambog. Chi. Hindi mo naman yan, anak. Wala kang pera. Huwag ba ito papalingin? Kuya, pakiusap, tulungan mo kami. Iligtas mo ang bata. Kuya. Kailangan ko makakuha ng magandang score para ipaglaki ng tatay at nani ko at masuklian ang kanilang pagmamahal. Bingit ka lang. Sulong nagpanghalan. Tapos na ang oras, itigil na ang pagsusulat. Hoy, okay ka lang ba? Hoy! Hoy! Doktor, ilang araw na, kumusta na ang anak ko? Hindi maganda ang kalagayan ng bata. Kailangan ng ikalimang operasyon sa puso kaagad. Umuwi na kayo at mag-ipon ng pera. Paano na tayo? Babalik ako sa baryo. Susubukan kong mangutang uwi para sa kanya. Sa lahat ng taon na ito, paano daw sa akin sa bayan? Sino pa ang magpapahiram sa atin? Noong yan uwi natin. Nagkamali kaya tayo? Ang batang ito ay may malubhang congenital heart disease. Kailangan ng maraming operasyon para mabuhay at napakataas ng gastos. Salamat, Doktor. Napakaliit pa ng bata. Kung buhay pa ang ating anak. Magkasing edad sila ngayon. Alam ko mismo ang ating anak, pero wala tayong pambayad sa ospital. Walang katapusan gastos ang batang ito. Walang tayo. Itatawa lang. Hindi natin kayang bayaran ang lahat ng ito. Siulan, baka ibalik na lang natin siya. Hindi! Itinulak siya ng Diyos sa aking mga bisig. Anak ko na siya. Ay manalano kayo. Gagamutin ko siya. Hindi ako nagsisisi na tinanggap ko siya. Awan ko sa akin. Nagdusa siya kasama natin. Sabi ko, kung may mayamang nag-ampun sa kanya, hindi na siya magsasakit ganito, di ba? Ang pinurong na yan. Sige na. Siulan, huwag kang mag-alala. Pag-iisip ako ng paraan. At kanya ng ating anak, gawin natin siya. Bakala. Ilang araw na kayong wala sa bahay? Dito pala kayo nagtatako. Kuya, ate, bumisita kayo para yan. Anong pakialam namin sa isang batang iyan? Kuya, Ano bang sinasabi mo? Tinatawag ka naman niyang tito ng mahigit 10 taon na. Yan mo lang ang pagkamag-anak. Iisa lang ang dahilan ng pagtrip namin ngayon, bayad na utang.
Isang buwan na ang nakakaraan, namatay ang nag-iisang tagapagmana ng Mugroup sa isang aksidente ng eroplano. Ngayon, bakante na ang posisyon ng tagapagmana ng Mugroup at maaaring mapunta sa lipunan ang lahat ng ari-arian nito. Matandang hayop. Nagpagod ako para sa pamilyang mo. Sa loob ng maraming taon. Dahil lang hindi ko kinuha ang anak mo sa kasal. Pipiliin mong ibigay ang mana sa ibang tao. Kaysa sa akin. Nakakainis talaga. Nakakagalit. Lahat kayo. Kung alam ko lang noon, hindi ko sana itinatapon ang batang iyon, itabo ko na lang sa tabi ko. Sana sa akin na ngayon ang bilyon-bilyong ari-arian. Ma'am, may problema po ba? Nasa Nanking Village siya. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Ilang taon na kayong may utang sa amin, bayaran na ninyo. Kuya, ate, wala kaming pera ngayon. Ano ba yan? Di ba kung ito kumain oras niya yun? Isang sakit-sakiting ampon, hindi pa nga sigurado kung gaano katagal mabubuhay. Kayo pa ang nagpapahalaga sa kanya at gusto pang paoperahin. Operasyon? Kung may pera kayo, bayaran muna ninyo ang utang sa amin. Itay, inay. Jayang yan, gising ka na. Nandito na rin ang kuya at ate. Hey, Mrs. Joyan, kausapin natin. Nang maayos, alam kong wala kayong pera. Naghanap ako ng magandang asawa para kay Chayang yan. Siya ay si Jindaya mula sa kalapit na ngayon. Hindi siya laging siya alam niya yan. Anong ba't sa labas? Hantang pa yan. Natas. Kuya, mahigit 50 taon na si Jindaya. Matanda na siyang halang. Kakasal mo ba si Yang Yan sa kanya? Itinutulak mo siyang sa impyerno. Sa impyerno! Tama. Isang mahina ang katawan, baka hindi pa maabot ang edad ng asawa niya. Ang lawak mo ka. Di pa ng maraming taon. Kasalanan niyo kung malas at pinagkapalaran. Bayaran ninyo ang utang o ipakasal si Chayang yan kay Jindaya. Jindaya, pumasok ka na. Tama ba ang sinabi ko? Kahit may sakit ang batang ito, maganda naman siya. 10,000 piso para sa magandang asawa. Sulit na sulit. Sige na, 10,000. 10,000 na. Hindi ko ipaasawa ang aking anak sa iyo. Swerte pa ninyo na nagustuhan ko ang inyong sakit-sakiting anak. Huwag kayong palalo. Dugo! Sino pang kumalapit sa anak ko ngayon? Papatayin ko siya. Kung hindi kayo magbabayad ng utang, maghanda ka ng makulong. Nanay, pasensya na po. Dahil sa akin kayo nagdurusa. Ganyan, huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag ka munang mag-iisip ng iba. Sinabi ng doktor na magpahinga ka. May magandang balita si nanay para sa'yo. Anak, nandito si tatay. Okay lang. Ito, dinala ng guro mo kanina ng umaga. Acceptance letter mula sa Yanjing University. Alam ko ng anak ko ang pinakamahusay. Ang Yanjing University, isa sa pinakamahusay na universidad sa buong bansa. Tatay, nanay. Tatay. Yuko'y basket yun. Hindi na ako mag-aaral doon. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi na ako mag-aaral doon. Yung universidad. Hindi na ako. Magtatrabaho na lang ako para kumita. Gago! Ulitin ko sa iyo. Ang tatay mo, noon wala akong pagkakataong makapag-aral ng kolehiyo. Kaya ngayon, nagtatrabaho lang akong parang hayop. Hinahampak na kami ng mga tao. Tungkol sa pag-aral sa kolehiyo. Sabi mo ayaw mo na, tapos ayaw mo na agad. Sulit pa kami ng nanay mo sa iyo. Sulit ka ba sa sarili mo? Magsalita ka na lang. Bakit mo binububog ang bata? May sakit pa nga ang bata. Anak, Nagpagod kami ng nanay mo para mapaaral ka. Gusto namin para hindi ka maging katulad namin na walang kinabukasan. Na nakulong sa lugar na walang pag-asa. Habang buhay. Tatay, kailangan ko ng pera para sa gamot ko. Kailangan pa ng pera para sa kolehiyo.
Dahil sa akin. Puno na kayo ng utang. Ayaw na kaya, Tiyong. Mag-alala pa tungkol sa pera, tatay. Anak, huwag kang mag-alala sa pera. Ako at nanay mo kahit magbenta ng dugo, magbenta ng katawan. Paaralin ka namin sa kolehiyo. Yan, mama ito. Papa. Bakit ganyan kayo kagaling sa akin? Hindi naman ako. Tunay ninyong anak. Huwag kang makinig sa mga chismis. Ikaw ang buhay naming anak. Huwag na kayong magsinungaling sa akin. Alam ko na ang lahat. Papa, Mama. Inabi niyo ako. Hanggang na ko kalaki. Ang pwede nalago sa inyo. Hindi ko malumaan. Hope ay gaganti sa inyo. Yan! Yan, anak ko. Lahat ay noon. Tinanggap na namin na ikaw ang aming tunay na anak. Yan. Nagpabaks na yung mama. Tama siya. Kahit anong sabihin, ikaw ay ang aming kulay na anak. Kami ay magpapagamot sa iyo. At ipapadala ka pa namin sa kolehiyo. Pero ang utang natin sa tito. Anak ko, mahal na mahal kita, anak ko. Ako at ang iyong mama. Ngayon ay uwi para kumanak ang paraan. Yan. Magpahinga ka muna. Ay babalik sandali sa baryo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang yun. Yan. Mama ito. Yan. Bibilihin ni Mama ng cotton candy para sa'yo. Mama. Yan. Hindi ako ang anak mo. Mali ka ng tao. Hoy, yan. Ikaw ang anak ko. May sakit ka sa puso mula pa ng ibang anak. Alam mo ba, ang tunay mong pagkakakilanlan ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng, ang pamilyang mo. Kung sasama ka sa akin sa Mu family, manang ka ng bilyon-bilyong ari-arian. Magpapaayos ako ng pinakamahusay na doktor para sa operasyon mo. At syempre, ipapadala kita sa pinakamagandang paaralan. Hindi ako sasama sa iyo. Ayaw akong ama, ina, ang sila akin. Basta man o hindi sila tulad ng magulang ko, sila pa rin ang tanging pamilya ko. Tita, pakialis na. Yan. Huwag kang magalit. Kanina. Masyadong nagmadali ang nanay mo, kaya medyo malukit ang dating. Yan. Alam mo ba? Lahat ng taong iyon, hinahanap kita. Bakit mo nga ako pinabayaan noon? Dahil ba sa sakit ko sa puso? Ano kaya yung... Yan. Patawad. Noon, ang nanay mo, nagkamali akong nawala ka. Lahat ng taon, hindi ko malimot. Ang pagsisisi at pagkakasala sa sarili, alam mo ba? Halos hindi na ako makuhang mabuhay noon. Ikaw, hindi mo ako sa ng talikuran. Siyempre, hindi. Ikaw ang anak ko, pinagdusahan kita ng 9 na buwan. Anong ina ang magtatakwil sa sariling anak? Para lang mahanap kita, hindi na ako nagkaanak ulit. Takot ako na kapag nagkaroon pa ako ng isa, unti-unti na kitang makalimutan. Pati sa panaginip, hinahanap kita ng nanay mo. Anak! Hindi ba, anak? Katamahal sabi nga yun. Pakiusap na. Maayos na ang buhay ko ngayon. Umalis ka na. Yan! Papasukin ninyo kami. Ang anak namin ang nakaratay dyan. Kaya ayaw ang pumasok. Gusto naming makita ang anak ko. Bitiwan mo ako.
Papasukin ninyo kami! Ano kayong magulang? Iniwan ninyo ang batang may sakit sa puso ng mag-isa sa ospital. Kung hindi siya naagapan, patay na siya ngayon. Kasalanan ko ito. Hindi ko labantayan ng maayos yan. Salamat sa pagtawag mo ng doktor. Gagantimpalaan ka namin. Wala kayong karapatang maging magulang. Hindi ko kayo papayagang makita siya. Sino ka para hadlangan kami na makita ang aming anak? Dahil ako ang tunay na ina. Ni Jayang yan. Ikaw ang tunay na ina niyan yan. Pinaalagaan ninyo siya sa bahay na para sa... Baboy. Walang pambayad sa kolehiyo, hindi pa pinagamot ng maayos. Pangkaabuso. Iniduring namin si Yan na sarili namin. Anak, bakit namin siya abusuhan? Sariling anak. Paano mo? Paliwanag yun. Hindi ganoon ang nangyari. Kahit pa paano. Ay, kapsoy pang diya. Wala kayong karapatang makita siya. Dahil pinalaki ninyo siya, hindi na kita hahabulin pa. Pero, huwag na kayong makalapit pa sa akin. Ayaw namin ng pera ninyo. Gusto lang namin makita ang aming anak. Ibalik mo yan. Kilala ko ang mga taong katulad ninyo. Nalaman na ninyo na anak ng pinakamayamang tao ang aking anak, kaya naman gusto ninyo. Mangikil, hindi ba? CJ, magpresyo ka. Kahit biological mother mo niyan yan. Hindi mo pwedeng ganyan insulto ang tao. Mahirap kami. Pero hindi namin ibebenta ang aming anak. Namahan na tayo siya na noon. Itinuring na namin siyang tunay naming anak. Wala nga kayong pambayad ng gamot niya. Paano kayo magiging magulang? Kung sasama si Jayang yan sa akin, sa pamilya mo, magpapalista ako ng pinakamahusay na doktor para sa kanya at kaagad mapapaopera ang puso niya. At kayo naman? Wala kayong magagawa para sa kanya. Hindi pa natin siya. Kung gusto ba niya kayo? Maghihintay lang siya ng kamatayan. Kung gusto ninyong mamatay siya, hanapin ninyo siya. Aalis na ako ngayon, parang. Hindi ko na lang nahanap ang aking anak. Sandali lang. Nakikari siya. Si Yan. Mabait siyang bata mo lang maiit. Basta mapagaling mo siya. Inay. At how? Basta payagan mo akong makilala si Yan. Hindi lang 1,000,000 piso, kahit. Ako ay dagdag pa lang 1,000,000. Para na rin itong bayad sa pagpapalaki kay Yan. Ito. Pakiusap na. Tatay! Nanay! Huwag mo kaming tawagin tatay at nanay! Siya ang tunay mong ina. Mula ngayon, samahan mo ang iyong tunay na ina. At mamuhay ng Maayos! Halika na! Yan! Hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan? Pinili nila ang pera kaysa sa iyo, ang kanilang ampon. Ganyan. Ang tatay at nanay ko. Eh bakit pagdating nila sa ospital, hindi ka nila agad pinuntahan? Hindi ko walang sense sa akin. Tatay. Nanay. Ayaw ko maniwala ng mga taong yun. Peke lang ang pagmamahal nila sa akin. Yan. Halika na't umuwi tayo, anak. Pangako ng nanay, aalagaan ka niya ng maayos at babayaran ang lahat. Sige na. Nakatira kami sa Nanping Village. Ang tatay ko ay si Jayang Dasyan. Ang nanay ko ay si Sauk si Ulan. Nanay mo ako, gusto mo man o hindi. Gaozong, utusan agad ang lahat na mag-invest sa pagtatayo ng daan sa Nanping Village. Sabihin sa project manager. Ang tanging kondisyon ng Mu Group para itayo ang daan ay ang pagbabalik ni Jayang Yan. Sa inyong tunay na pamilya. Mayroon tayong empleyado na kamag-anak ng mga ampon na magulang ng dalaga at nag-volunteer na siya. Sige, sabihin mo sa kanya. Kung maayos niyang magagawa ito, i-promote siya bilang manager.
Iyak na galit na sa atin si Yan. Kung kasama natin ang bata, hindi pa natin mababayaran ang kanyang ospital. Ang aking yan. Mukha na, hindi na natin siya makikita pa. Jayang yan, nakabalik ka na. Yan. Ano ganyan? Siya ang anak ng pamilya mo. Ay, sorry na. Sanay na kasi akong tawagin ka noon. Yan, pagbalik mo, alagaan mo ang ating barangay at pasalamatan mo ang iyong nanay. Yan. Nagpatayo ng daan at nagbigay ng pondo ang nanay mo para sa iyo. Utang na loob, ibalik mo ang pagmamahal niya. Hindi siya ang nanay ko! Hindi rin ako anumang prinsesa. Ay, yan. Sa tingin mo, nandirito ang kuya at pamilya niya para humingi ng tawad kay Yan tungkol sa nangyari sa ospital. Ang sama-sama ng sinabi nila. Humingi sila ng tawad. Biro mo. Pero ang dugo ay mas makapal sa tubig, di ba? Kuya ko naman talaga siya. Pamilya. Tama ka rin. Tapos sige, tangihan lang ayos. Pangalawa, nandito ka. Kuya. 8? Nasaan si Yan? Lasan di ba? Upo muna kayo. Upo muna. Patatas! Touch! Wala mo nang gag-express na parli. Kakainin mo ba kami ng ganito? Para kami mga hayop. Kuya, ate, pasensya na talaga. Wala kaming masyadong naihandog sa inyo. Grabe kayo! Kahirapan, pinulot ninyo si Jayang yan. At sinakasakit sa sinabi ng kapagalan. Ay, sampa mo nga na kilo. Kaya ito. Kaya narito kami ngayon. Para ipaglaban si Jayang yan! Tiyo, Tia, dalawa itong tiket paalis ng Jayang Cheng. Magpaking na kayo at umalis na agad. Aalis ng Cheng. Bahay namin ito. Hindi kami aalis kahit saan. Hindi. Naulan na ba kayo? O kaya, gusto niyo pigilan si Jayang yan na bumalik sa pamilya mo? Kasama kayo ni Jayang yan. Kailan mo kapawakan yung kisa niya? Ano mo gagawa niyo para sa niya? Magising na kayo sa katotohanan. Anak siya ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Tiyo, Tia, magkapamilya naman tayo, kaya nagpapayo ako sa inyo ng maayos. Ang pamilya mo, hindi ninyo kayang labanan. Kuya, nakilala na ni Yan ang kanyang tunay na mga magulang. Kami ng asawa ko, nandito lang kami, sana isang araw maalala niya kami. At dalawin niya kami. Dalawin kayo. Dalawang pulubi. Ano kung sa inyong dalawa? Akala pa ninyo talaga, ay nakisenso man yan. Anak na ninyo siya. Sa tingin ko, tadhana ninyong dalawa na walang anak. Ate, isang pamilya tayo. Bakit ganyan ka magsalita? Sino ang iisang pamilya ninyo? Tingnan ninyo ang sarili ninyo, mukha plubi. Kung hindi lang para palabasin kayo rito, hindi ako pupunta dito. Tatay, Huwag nang kimatalpas nila. Itatanong ko sa inyo ulit. Aalis ba kayo o hindi? Bahay namin ito. Hindi kami alis. Walang kwenta. Hindi ba talaga sa ating kaitan? Wenbin! Bakit mo binububog ang tiyo mo? Siya ay... ginawa na mo. Kasama mo na rin. Wenbin! Mabuti pa ang ginagawa namin, ayaw ninyo manggaping. Tigilan na! Tigilan na! Tikyo! Tikyo! Kapatid, nandito ka na pala. Nanay! Tatay! Jayang Wenbin, Bakit mo sinasaktan ang nanay at tatay ko? Kapatid, hindi ko talaga matanggap na ginaganyan ka nila. Kuya mo, ipinaglaban ka. Na, yan. Okay ka na ba? Anak, kumuha ka ng mga pampalusog para sa kapatid mo sa kotse. Sige, kukuha ako yun. Huwag na! Hindi ko kailangan ng pampaluso. Gusto ko na humingi kayo ng tawad sa nanay at tatay ko ngayon din. Tapos wala sa kayo sa bahay namin. Hindi naman. Sila tunay ng mga magulang mo. Ganyan, hindi ka sila sabihan ng biyuhin mo. Matanda ka na. Kahit hindi mo kaya makutasan ang tama at mali. Tingnan mo nga ang mga taong iyan. Anong may bibigay nila sa iyo? Ang New Group, daan-daang bilyong assets. Bumalik ka lang at lahat ng iyon ay magiging iyo. Hindi ako interesado sa Mew Group. Gusto ko lang. Ang nanay at tatay ko. Bakit ka pa bumalik? Humalik ng iyong tunay na ina. At hindi na babalik ang isang milyong ibigay na sa amin. Tinanggap na namin ang perang iyon. Hindi na namin ibabalik iyon kailanman. Nanay, mas mahalaga ba sa iyo ang pera? Kaysa sa akin. Nunod namin. Hindi mag-aalaga sa amin. Pagtanda namin. Kaming dalawang matanda. Yan na lang ang naglanar. Tama.
Pinalaki kita mula ng bata ka. At nagastos kami ng malaki para sa iyong gamot. Hindi sapat ang ibinigay ng tunay mong ina. Jayang yan, tingnan mo, itinuturing mo silang mga magulang mo, pero ginagamit ka lang nila para sa pera. Kaya iba talaga ang tunay na ina sa hindi tunay. Ano yung pagkaiba? Ang tunay mong ina ay handa niyang gumastos ng malaki. Para sa iyo. Ikaw ang pinakamahalaga sa kanya. Tingnan mo ang dalawang iyan. Iniwanan ka nila para sa pera. Sulit pa na iwanan mo ang lahat para sa kanila. Jayang yan. Umalis ka na. Yan! Hindi nga ako mamatay sa paghahanap sa'yo. Nahantaan kita. Yan. Maraming taon kang inaalagaan ng iyong mga ampon na magulang at nagastos sila ng malaki para sa iyong gamot at nangutang pa. Kaya sa pagpili nila sa pagitan mo at ng 1,000,000, pinili nila ang pera. Huwag mo silang sisihin. Yan, halika, samahan mo ako. Ipinangangako ko sa iyo. Naalagaan kita ng mabuti. Tatay, nanay, talagang gusto ba ninyong umalis na ako? Kung ganoon, CJ, Ginang, salamat sa pagpapagawa ng kalsada para sa aming Nanping Village. Malaking utang na loob namin ito sa inyo. Yan, lahat ng ito ginawa ng Ginang para sa iyo. Yan. Sumama ka na sa kanya. Saya, kailangan magbingkulan ng makuksiginom mo. Yan, sumama ka na kay ginang mo. Magiging talaga ka na sa mataas na lipunan. Kung makakasama mo sila, taburan mo lang ang pag-aaral sa kolehiyo. Wala pa kaming pera para pagamot ka. Yan, mabuting bata ka noon pa. Naniniwala ako na hindi mo kami bibigyan, tama ba? Yan, sundin mo ang sinasabi ng pinuno ng angkan. Yan. Sumama ka na sa nanay mo. Sumama ka na sa nanay mo. Sumama ka na. Yan, sumama ka na. Sumama ka na sa nanay mo. Yan, sundin mo ang nanay mo. Sumama ka na. Yan, sumama ka na. Yan, sundin mo ang nanay mo. Sumama ka na. Yan, sundin mo ang pinuno ng angkan. Yan. Kapatid! Yan! Dashan! Baka masyadong natin. Pinipilit si Yan. Ilan po namin? Ikaw. Para may mag-aalaga sa amin pagtanda. Sa 1,000,000 ko. Ito ko pala, sa aming mag-asawa pagtanda. Malaki. Ka namin. Pinagamot ka. Marami kaming ginastos. Tani mo. Sulit naman. Tinuring mo silang magulang, pero gusto lang nilang kumita mula sa iyo. sa puso, lugar ba wala sa inyo? Yan! Ganito ba kayo magturo sa anak ko? Pinalaki niyo siya sa maruming squatter, kaya naging bastos siyang probinsyana. Ako pinong mo, makasiyan yan, kabad rin kami. Pero mas importante na hanapin muna natin si Yan. Kasi, malaking problema yan. Saan ko siya hahanapin? Alam ko kung saan siya yan. Yan. Pero tama, ng cotton candy. Maghintay ka lang dito, ha? Patawad anak, kasalanan ko noon na di ko naingatan. Kaya nawala ka. Ikaw ay pinagbuntis ko ng 9 na buwan. Anong ina ang tatalikuran ang sariling laman at dugo? Para mapagamot ka, nangutang sila ng malaki sa loan sharks, kaya pinili nila yung 1,000,000 piso kaysa sa iyo. Yan!
Nakita ka rin ng mama mo. Yan, nahanap ka na rin ng nanay. Ikaw, anong nalaman na nandito ako? Siguro koneksyon ng ina at ana. Dito ko hindi sinadyang mawala ka noon. Tuwing naiisip kita, nandito ako napupunta. Palagi akong nananaginip na mahahanap kita rito. Yan. Umuwi ka na sa nanay. Bigyan mo ako ng pagkakataong maayos ang lahat, ha? CJ, Sasama na ako sa iyo. Yan. Apat na beses na operasyon sa puso si Yan. May stent pa siya. Kapag umuulan, talagang hindi siya komportable. Hindi siya makatakbo. Hindi makalangoy. Hindi magbuhat ng mabigat. At hindi makagawa ng mabigat trabaho. Tapos pa, mahilig siya sa suka. Ayaw na ng bawang. Gasya. Alam ko na ang lahat ng iyan. 500,000 ang nasa card na ito. Salamat sa pag-aalaga ninyo, kaya yan lahat ng taon na ito. Ito ang nararapat na gantimpala ninyo. Salamat, Madam Wu. Nay, tara na. Gusto ko lang makita. Yung bago ka mo para sa akin. Sige, Tara. Sinturon. Sa susunod, umupo ka sa likod. Ikaw ay anak ng pamilyang Mu. May sariling driver na magdadala at sumasalubong sa iyo. Ang likurang kanan ang pinaka-espesyal na upuan sa kotse. Naintindihan mo? Sige, uwi na tayo. Yan. Ito na ang bagong tahanan mo. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kabandang bahay. Halika, tingnan natin ang bagong kwarto mo. Tara. Gusto mo? Mula ngayon, Muyan na ang pangalan mo. Anak ka ng pamilyang Mu, hindi na isang simpleng probinsyana. Mula ngayon, Muyan na ang pangalan mo. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Mu, hindi na isang babaeng galing sa probinsya. Yan, tandaan mo palagi ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan mong iwanan ang mga masamang ugaling dala mo mula sa probinsya. Naiintindihan ko. Bukas, personal kitang ihatid sa klase. Pero hindi pa naman nagsisimula ang klase. Yan, ngayong nandito ka na sa amin. Gusto kong sumunod ka sa aking mga desisyon at mamuhay ayon sa aking mga patakaran. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nanay. Itinapon ko na ang mga bagahe mo mula sa probinsya. Kumpleto naman ang lahat sa kwartong ito. Hindi na kailangan ang mga basura na iyon.
Yan. Narito ang mga paboritong ulam mo. Kung kulang, sabihin mo kay nanay. Sabihin mo sa akin. Sa card na ito ang 500,000 piso. Pasasalamat ito sa inyong pag-aalaga, kaya niyan sa loob ng maraming taon. Ang relang ito, ikaw. Si Tio Jayang mismo ang nag-ayos nito. Sana na iregalo na sana sa iyo sa kaarawan mo. Nanay! Anong amoy iyan? Ilang araw nang nakatiwangwang ang mga pagkain. Maasim na ang amoy. Ginawa ito ng aking nanay. Ni Tita Jayang. Mismo niyang niluto. Huwag kang magpaniwala sa hitsura. Masarap naman ito. Ikaw ang anak ng pamilya mo. Hindi ka simpleng batang lumaki sa bukid. Huwag na akong makakakita ng ganitong karumihan sa bahay. Akala ko. Kung kanaan mo sa Brazil. Matutuwa ka. Yan. Alam ng mama ang intensyon mo. May alaga tayong espesyal para sa almusal. Ikaw ang anak ng pamilya mo. Hindi bagay sa iyo ang mga ganitong trabaho. Sige na, mahahuli ka sa klase. Bumili ako ng bagong damit para sa iyo. Suotin mo na. Sige po. Ang atsara ng aking nanay, hindi ko na matatikman pa ulit. Halika na agad at linisin mo itong lahat. Pasensya na, hindi ko sinadyang matumba yung almusal na ginawa mo. Huwag ka nang gumawa ng ganyan ulit. Ayaw ko ng amoy na ganyan sa bahay. Baka. Hindi lang talaga gusto ni Mama ang mga di atsara. Bumaba ka na. Ma, hindi ba dadalhin mo ako sa klase? Ang pinaka-importante mo ngayon ay matuto ng tamang ugali sa mataas na lipunan. Alisin mo na ang dating kapromdi mo. Nagastos ako ng daang-daang libo para ipasok ka sa finishing school para sa mga elite. Huwag mo akong biguin. Magdadating ang tiyahin at lolo mo mamaya. Nandoon ka sa bahay bago mag-alas 6 ng gabi. Huwag kang mahuli. Ayaw na ayaw ng lolo mo ng latecomers. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Sige na. Siya yung anak sa labas ng tiyuhin ko. Siya na ngayon ang tanging tagapagmana ng pamilya mo. Lahat ng sa pamilya mo ay para sa akin. Hindi ko pa palagi na isang tatlong probinsyana na bigla lang lumabas. Ang magnakaw ng lahat ng para sa akin. Sige, pag-usapan natin ang tamang postura kapag nakaupo. Guro, ikaw ba si Jayang yan? Humanap ng upuan at umupo. Sige, kaya na. Ikaw, Hisha, tuwirin mo ang iyong likod. Sabi mo nga, Mi. Ay, ako ba, ay dapat buka-bukang duwa. Ikaw na upo na tayo. Guro, gusto ko pong lumipat ng upuan. Ayaw ko pong katabi ang bagong estudyante. Sige naman. Han, tulungan mo na lang ang bagong kaklase natin, ha? Kumusta? Ako si Hanyu. Oh, kumusta? Ako si Jayang yan. Magkakaklase na tayo mula ngayon. Jayang yan. Probinsyana ka lang. Anong karapatan mong makipagtunggali sa akin? Sige, mga estudyante, tapos na ang klase. Ang susunod na klase ay swimming. Pumunta na kayo direkta sa pool. Guro, nawala ang aking pulsera. Binili pa naman iyon ng nanay ko sa ibang bansa. Limitadong edisyon ng Xiang Jaya. Hindi ko alam kung sino ang kumuha. Sino ang kumuha ng pulsera ni Hanyu? Lumabas ka na. Si Jayang yan lang ang malapit kay Hanyu kanina. Siya kaya ang kumuha. Bagong galing sa probinsya hindi pa nakakakita ng magagandang bagay. Baka talaga siya ang nagnakaw. Hindi ako. Oo, talaga ako. Hindi ko kinuha ang pulsera niya. Hindi talaga ako. Jayang yan, kung gusto mo talaga yung bracelet na iyon, pwede kong pabihin ang nanay ko para bilhan ka ng isa.
Ibalik mo na lang sa akin itong akin. Mahalaga talaga ito sa akin. Hindi ako. Talaga, hindi ko kinuha. Kung hindi ikaw, hayaan mo kaming maghalugog sa lahat. Hindi ko kinuha. Bakit tayo mag-aalugog sa akin? Halata namang may tinatago ka. Jayang yan, pakiusap na. Ibalik mo na sa akin ang bracelet. Halika, ako naman yung siya. Hayaan mo ako maghalugog sa iyo. Ako, teacher. Ano ito? Yan ang bracelet ko. Jayang yan, itinuturing kita na tunay na kaibigan. Hindi ko nakala na ganyan ka pala. Hindi ako. Lalaking ko yung bracelet mo. Ako. Nakuha ko ang bracelet sa bulsa mo at hindi ka pa umaamin. Tatawag ka ba ako ng polis? Teacher, magka-classmate kayo, naniniwala akong hindi sinasadya ni Jayang yan ito. Ganito na lang. Humingi ka ng tawad at hindi na ito itutuloy pa. Pabutisihan niyo at hindi na itutuloy. Hindi ka pa magiging ng sorry. Nagastos ako ng malaking halaga para mapasok ka sa eliting finishing school na ito. Huwag mo akong biguin. Pasensya na. Magkamali ako. Kung magsusuway ka, gawin mo na maayos. Kalimutan kong gimas din mo. Hintayin mo, nagsisimula pa lang ang palabas. Mga kaklase, gusto ba ninyong makita ang isang mayabang na bumagsak? Gustong gusto ko talagang makita kung paano siya mapalpaligo. Hindi tayo nagkakilala noon. Bakit mo ako pinipili? Nagsusunod ko ang mga ginahon ng Skylugad. Ang mahirap, dapat manatili sa kanilang probinsya. Kapag nagnasa ka ng hindi para sa iyo, may kaparusahan. Anong balak mo? Narinig ko nagpa-operasyon ka sa puso noon. Minsan, hindi ko alam kung mahulog ka. Kakaya o hindi? Nandito na kayo. Nasaan ang bata? Babalik na si Yan, darating siya bago mag-anim ng gabi. Maupo muna kayo. Chairperson, ito yung investment na minungkahi ko sa inyo noon. Habang hinihintay natin si Yan, ipapaliwanag ko na muna sa inyo ang mga detalye. Ang investment, lawag ang kaliyan. Hindi man may para. Okay, ba? Malapit na siguro si Yan, sandali na lang po. Grabe ang hitsura niya. Nakakatawa naman. Parang isang waking gansa na nagpapadapa. Anong gansa? Pulubi lang yan galing sa bundok. Hindi ba nakasama namin sa klase ang ganitong klase ng tao? Dapat nasa probinsya lang siya, kasama ng mga tulad niya. Dapat niyo yurakan ko lang siya sa ilalim ng paa ko. Ay, alas 6:10 na pala. Doshizang, unang araw ni Yan sa paaralan ngayon, baka may nangyari. Tatawagan ko siya sandali. Tatay, hintayin natin siya. Baka may mas importanteng bagay na naantala kay Yan kaysa sa pagkikita sa'yo. Hindi naman masama mangyayari kayo, di ba? Mabait naman siyang bata, si. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyan ko pala. Pakitawagan mo rin mamaya. Doshizang. Ito na ang magandang anak na pinalaki mo. Doshizang!
tagapangulo. Babalik na si Jayang yan. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Hindi. 5 minuto na lang. Pakiusap ka. Bukas, hindi ka na kailangan pumasok sa opisina. Liwin mo kapatid. Magpapakuhay! Hoy, tagapangulo. Karabaho lang sa gabay. Mabibighani agad ang tagapangulo. Hayaan mo na ang pangarap na iyon. Jayang yan. Magdadating ang tita mo at lolo mo mamaya ng gabi. Kailangan nandito ka na bago mag-alas 6. Huwag kang mahuli. Ang lolo mo, sobrang ayaw sa mga taong mahuli. Naiintindihan mo ba? Mama. Ngayon, patawarin kita. Pero kung maulit pa ito, hindi na kita patatawarin. Bakit na kalanan? Bakit? Sa akin? Ano? Nagsisisi ka na bang bumalik sa akin? Saan ka pa pupunta ngayon? Ang mga amo nung magulang, nasaan sila? Tatanggapin ka pa kaya nila ngayon? Walang kwentang batang hampas lupa ka. Isipin mo, mula nang ipinanganak ka hanggang ngayon. Magkano na ang nagastos ng mga ampon mong magulang para sa iyo? Para sa isang batang walang dugo sa kanila, nagpautang-utang pa sila. Kung hindi ako nag-areglo ng mga utang nila, akala mo ba? Maayos ang buhay nila ngayon. Papa, Mama, miss na miss ko kayo. Kung susuko na ako ngayon, magagalit pa kayo sa akin. Bumalik ako sa pamilyang mo. Dahil gusto ko bayaran ako ng papa at mama. Kung susuko ako, ngayon, masisira ang lahat. Mama! Alam ko nang nagkamali ako. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Pumunta ka ngayon kay lolo mo. Makiusap ka man o umiyak ka, kailangan mo siyang paglambakin. Kung hindi, huwag ka nang bumalik dito sa bahay na ito. Lolo! Ako si Jayang yan! Pakibuksan po ang pinto. Lolo! Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinira ang aking pangako. Lolo! Walang modo na bata ka. Ayoko lang makita ka pa. Lumayo ka! Lolo! Sabi ng weather forecast, mag-ulan buong gabi na yun. Ulan. Apo mo naman siya. Hayaan mo ba siyang mabasa sa ulan magdamag? Wala sa pahintulot ko, walang magbubukas ng pinto. Sige po. Tay, heto po ang saa. Bata. Nakaluhod pa yun siya sa labas. Matagal na siyang nabibasa sa ulan. Ulan. Malamang matagal na siyang umuwi. Ako. Lalabas para tingnan. CJ. Si Yan ay naoperahan na ng puso ng 4 na beses. May stent pa, kaya kapag umuulan, talagang nahihirapan siya. Mama! Ang sakit ko. Tulungan mo ako. Walang kwenta ka. Kung hindi mo mapapababa ang galit ng lolo mo.
Mas mabuti pang mamatay ka na riyan. Tulungan mo ako. Nahihirapan na ako. Gusto kong humingi ng tulong. Igamitin mo na lahat ng magagawa mo para mapatawad ka ng lolo mo. Bakit? Wala ka talagang habag sa akin. Hindi mo ako mapapanisi dyan. Ikaw mismo ang may kasalanan. Ngayon, either mapatawad ka ng lolo mo. O kaya, ikaw ay... Mamatay na riyan! Yan! Ang aking yan ay may sakit sa puso. Nagpaupera na siya sa puso. Hindi siya dapat mabasa ng ulan. Ikaw pa, pinabayaan mo siyang mabasa ng ulan at mahimatay. Paano mo nagawa iyon? Apo mo siya! Ay, nanina mo! Mahop na ng ambulansya! Yan! Ay, dumating siya yan. Sa kwartong ito. Nasaan si ganyan? Kayo po ba ang mga ampon na magulang ni Jayang yan? Ikaw naman, sino ka? Ako ang tiya ni Jayang yan. Ako ang tumawag sa inyo para pumunta dito. Nasaan siya? Okay ba siya? Nas-check up pa siya ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas na siya. Pero bakit naman? Bakit naman? Nahimatay siya. Eh kasi, sa harap ng bahay ng kanyang lolo. Isang oras siyang naulanan. Bakit naman nangyari iyon? Naulanan ng bata. At kayo ng mga matatanda, wala kayong ginawa. Ano pa talaga ang nangyari? Dapat sabihin sa amin. Kami ang magulang ng batang iyon. Tama. Alam ba ninyo, paano nagkataon dito? Bakit ibinalik? Ibinalik niya si Jayang yan hindi dahil mahal niya ito, kundi para gamitin siya para agawin ang kayamanan at kontrolin ang Mu family group. Si Jayang yan ngayon nalublob sa ulan at nahimatay para matulungan ang kanyang ina na makabalik sa kumpanya. Mula pa sa simula, iyon ang dahilan kung bakit niya dinala si Jayang yan pabalik. Kung hindi, bakit niya hahanapin ang batang noon pa man ay inabandona na niya? Inabandona? Inabandona. Hindi ka nukod. Nagkakamali ka. Sinabi sa akin ng tunay na yan, hindi niya sinasyagiwalan si Yan. Kasi hindi raw nawala ang bata. Nawala lang. Dahil dyan lagi siyang nagpapakasala. Minsan naisipan niya ang topic. Kayo, hindi. Yung sasiyap. Hay, si Gaulan at ang kapatid ko ay hindi opisyal na kasal. 3 buwan na ang nakakaraan na aksidente sa eroplano ang aking kapatid. Siya naman nanganganib na mapaali sa group. Kaya nagmadali siyang hanapin ang anak na noon pa man ay inabandona na niya. Hindi. Hindi ganoon. Katotohanan ang lahat ng sinabi ko. Maniwala kayo o hindi, sa inyo na iyon. Pero gusto ko kayong bigyan ng babala. Bigyan niyo si Jen ng Gaulan, inalagaan niyo si Pani. Si Jayang yan. Yan! Anong nangyari sa iyo? Naririnig mo ba ang sinasabi ni Mama? Yan! Sinabi ko na sa iyo. Huwag kang pumunta kay Lolo para makiusap. Walang silbi iyon. Bakit hindi ka nakikinig sa Mama? At sinaktan mo ang sarili mo? Yan! Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinaktan ang aking anak? Gusto mo bang mamatay siya? Napakatindi ng ulan. At pinabayaan mo pang isang batang may sakit sa puso na mabasa sa ulan ng ganoon katagal. Hindi ko talaga alam na may sakit sa puso ang batang iyon. Chairman! Tinalo mo ang iyong tanging apo. Proud ka ba? Masaya ka ba? Kahit hindi mo siya pakialam. Pero, siya ang anak na ipinaglihi ko ng 9 na buwan. Ang anak na isinilang ko. Kung ayaw mo talaga siyang kilalanin, maaari naming iwan ang pamilyang mo. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay.
Doktor, Buta ako. medyo komplikado ang kalagayan ni mismo. Halika sa opisina ko para mapag-usapan natin. Nag-alala ka nang malaman na nahimatay ang bata, di ba? Asensya na, hindi ko maayos na inalagaan si Yan. Okay na siya ngayon, di ba? Okay na siya. Sabi ng doktor, kailangan lang magpahinga ng maayos. May isang bagay akong gustong linawin sa iyo. Bakit ba talagang gusto mong bawiin si Yan? Matagal kang wala, hindi ka nagparamdam, tapos ngayon biglang lumitaw at gusto kunin si Yan. Matagal ka na walang balita, tapos ngayon biglang magpakita para bawiin si Yan. Kasi anak ko siya. Inabandona mo si Yan noon, di ba? Di ako, paano ko naman ababandona ang sarili kong anak? Tigilan mo na kaming linlangin. Binalikan mo si Yan. Para gamitin siya para makuha ang mana ng pamilya. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Alam na namin ang lahat. Hindi kayo kasal ng tatay ni Yan, kaya wala kang karapatang makuha ang mana ng pamilyang mo. Kaya mo siya binalikan. Binalikan mo si Yan. Pero bakit hindi mo siya tratuhin ng maayos? May sakit sa puso si Yan. Bakit mo siya pinabayaang mabasa sa ulan? Ano ba yun? Namatay ba siya? Buhay naman siya, di ba? Ikaw ba talaga ang tunay na ina ni Yan? Paano mo nasabi ang ganyang walang pusong salita? Tunay na ina niya ako, kaya kung paano ko siya tratuhin. Wala kayong karapatang makialam. Ikaw! Tunay ka bang ina ni Yan? Ano ba ang dapat gawin ng isang tunay na ina? Hihimatay din ba ako kasabay niya? O iyak lang iyak tulad mo? Iyon ba ang tinatawag mong tunay na ina? Huwag mong kalimutan. Anak ko si Yan. Nagsisinungaling ka mula simula hanggang katapusan. Niloko mo kami. Sinabi mong nawala ang iyong anak at naghanap ka sa kanya parang baliw. Pero ang totoo, para lang sa pera. Para makuha ang mana. Kaya mo lang napilitang hanapin si Yan. Hindi ako ang nangangailangan ng pera. Si Yan. Nagpunta siya sa ulan. Ano ba patawad? Dahil gusto niyang bayaran ang utang ninyo sa loan shark. Hindi, ano bang sinasabi mo? Ikaw! Tama na! Kung hindi kayo, tayo yan. Lagi kayong nagpapahiwatig ng pera kay Yan. Pagkabalik niya sa bahay ng mo, kaagad niyang sinigurado. Nababayaran niya ang utang ninyo. Ikaw! Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Natagpuan ko siya ng huli na. Kaya pati na kayong dalawa ay naging dahilan para pahirapan siya. Para sa inyo. Siya ay isang instrumento lang para kumita ng pera. Kasi mga mo! Aminin na ninyo! Kayo ang dalawang nagnakaw kay Yan noon. Parurusahan kayo ng Diyos. Gaulan, pumalik ka! Ano ba ang sinasabi mo? Asawa ko! Doktor! Doktor! Siulan! Imbestigahan mo kung may utang ba sa loan shark ang mga ampon na magulang ni Yan. Lolo! Ako ang nagkamali, hindi ko dapat sinira ang aming usapan. Huwag na po kayong magtampo sa nanay ko. Payagan na ninyo siyang bumalik sa kumpanya. Pwede mo siya bayaran. Manatili sa kumpanya. Pero may kondisyon ako. Sabihin ninyo, ano man iyon, sasang-ayon ako. Wala ngayon. Ipot mo na yung mga ampon na kulang. At putulin mo na ang lahat ng ugnayan sa kanila. Bakit? Bakit sinabi ko yun? Bakit? Pabigat lang sila sa iyo. Para sa iyo. Iisa lang ang tunay na nanay mo, ang iyong dugo. At nandoon para sa iyo. Hindi ganoon. Kahit hindi mayaman ang aking mga ampo na magulang. Pero, wala pa ba natin na ako na parang anak. Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila para mabigyan ako ng masayang buhay. Hindi sila mas mababa kaysa sa kahit sinong magulang. Lolo! Ano ba ang alam mo? Ang pagiging mahirap. Ay kasalanan na mismo. Pero dahil sa akin, sila naghirap. Kung hindi dahil sa kapatid mo sa akin, hindi sana sila. Nagawa naman yung aking utang. Lolo! Hoy, batang babae. Tukot lang sa akin. Hindi ko pa hihintulutan na ang aking pera. Ay mapunta sa mga estranyo na walang dugo sa atin. Kung hindi mo susundin ang utos ko, ang nanay mo
ay huwag na umasa pang makabalik sa kumpanya. Kung hindi makabalik ang nanay sa kumpanya, baka pahirapan niya ang mga ampon kong magulang. Hindi ko mapayagan iyon. Lolo! Sandali lang! Sang-ayon na ako. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa aking mga ampon na magulang. Pakiusap, hayaan ninyong bumalik ang nanay ko sa kumpanya. Maintindihan mo rin balang araw na ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Presidente. Ngayon ang unang beses na opisyal kang bibisita sa lolo. Mag-ingat ka at huwag kang magkakamali. Naiintindihan ko. Lolo, namiss mo ba ako? Sobra-sobra akong namiss sa iyo. Ano pa? Ginoong taga-pangulo, nandito na kami. Siya ang anak ng iyong tita, ang iyong pinsan. Siya si Hanyu. Lolo, magkakilala na kami ng ate noon pa. Sabay pa kami nag-aaral at magkaibigang malapit. Hindi ba? Lolo, isasama ko muna si ate para ipakita ang bahay at mag-usap kami ng ilang bagay na pangbabae lang. Hay, ikaw na malikot. Huwag mong sisirain ang iyong pinsan, ha? Naku, Lolo, magtiwala ka sa amin. Tara na, ate. Huwag kayong magkapala sa akin. Mukha na hindi ka natuto sa nangyari sa punoon. Bakit mo ako ginagawa nito? Bakit? Gusto mo kang ipaglaban sa akin para sa mana ng pamilya mo? Isang gaga mula sa kanal. Dapat natilis kanal. Hindi ko gustong agawin sa iyo ang kahit ano. Alam mo namang ang dahil kaya kahiniram ni Gaulan ay para kunin ang mana ng pamilyang mo, hindi ba? Jayang yan, nandoon ka ba? Tinatawag mong ina. Hindi ka niya pakikinggan. Piin ka lang niya. Hiniram ka niya para tulungan siyang agawin ang mana ng pamilyang mo. Jayang yan! Ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na mukha. Hanyo nandito ka sa bahay ng pamilya mo. Sobra ka na. Ano mo na nandito tayo sa bahay ng pamilya mo? Kaya gagawin ko ang gusto ko. Kahit ano iyon. Huwag mong kalimutan, si Jayang yan lang ang may karapatang magmana ng pamilya mo. Isang anak sila lang siya. Tapos na. Hindi mo naman talaga inaakala na dahil sa isang taga-probinsya, makukuha mo na ang lahat ng pamilya mo, di ba? Hindi ka naman makinig sa inyo o pamilya mo. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka bumaba. Ka talaga. Bakit mo ba? Noon, hindi ka nagkamali. Hindi mo ko naniwala. Sadya mong pinabayaan ako. Doon sa parke. Hindi ba? Paano ko? Papabayaan ka. Tunay na ina mo ako. Nang hanapin mo ako noon. Nang makita ko ang mukha mo. Naalala ko yung araw noon. Noong bata ka. Bibilhin ng nanay mo lang cotton candy. Dito ka lang maayos na maghintay. Naiintindihan mo. Gusto ko sana magpatasundo sa'yo nang maayos. Naniniwala rin ako na nang pabayaan mo ako noon. May dahilan ka. Pero noong araw na iyon, hindi ba ako sa bahay mo? Napakalamig mo. Talagang pinabayaan mo akong mamamatay. Ang sakit-sakit. Tulungan mo ako. Walang kwentang tao. Kung hindi mo mapapakalma ang lolo mo, mas mabuti pang mamatay ka na lang dito. Noon! Nakiusap ako sa iyo ng buong puso. Pero ikaw, Galo, na bumalik sa kumpanya, isinugal mo ang buhay ko. Kung hindi lumabas ang lolo noon, patay na sana ako. Tumahimik ka! Bumalik ka sa akin. Hindi para humingi ng tawad, kundi para gamitin ako. Kaya. Kaya ba yun? O noon! Sa harap ng bahay ng lolo, malamig ka pa rin! Tumahimik ka! Sinasabi ko, tumahimik ka. Bakit? I-report mo ako sa lolo mo.
Huwag mo kalmuhan. Ang mga ampon mong magulang ay puno ng utang. Huwag kang mag-awa sa harap ko. Lalo lang kitang kasusuklaman yan. Ayusin mo ang sarili mo. Huwag paghintayin ang lolo mo. Jayang yan. Upo na. Pinagsama-sama ko kayo ngayon para sa isang importanteng balita. Jayang yan, bilang aking tanging apo at dugo ng pamilyang mo. Ikaw ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng mo family. Jayang yan, ang magmamana ng bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya mo. Ate, tatay, bagong balik lang si Jayang yan sa pamilya mo. Hindi pa siya pamilyar sa new group. At saka, maayos pa naman ang katawan ninyo. Hindi ba parang nagmamadali na agad pumili ng tagapagmana? Lolo, parang mabilis nga rin para sa akin. Nag-aaral pa naman ako ngayon. Habang hindi pa ganap na hawak ni Jayang yan ang kumpanya, ikaw ang magiging vice-presidente. Bukas, ipaabot ko sa board of directors at opisyal na ilalabas ang appointment letter. Opo, chairman. Tatay, pero siya. Ako na. Ayos na iyon. Pagkatapos ng board meeting bukas, aayusin ko ang lahat ng utang ng iyong mga ampon na magulang. Bibigyan ko rin sila ng pera para hindi na sila mahirapan habang buhay. Kaya naman, siguraduhin mananatiling masaya ang iyong lolo. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na makakainis sa kanya. Kapag nainis siya sa iyo, wala kang matatanggap. Isipin mo ang iyong mga ampon na magulang. Naiintindihan ko na, nanay. Nanay, hayaan mo na ako binuhay na ngayon. Anayin tayo mo! Kahit hindi ka masaya, mababago mo ba ang desisyon ng iyong lolo? Hindi ko lang talaga matanggap. Bakit naman yung mga taong walang kwenta ang makakuha ng bagay na sa akin naman talaga? Sa halip na mag-asal dito, mag-isip ka na lang kung paano sosolusyonan ang problema. Nanay, may plano ka na ba? Tulungan mo akong mawin ng isang bagay. Hala, pakinggan ninyo ito. May ipapakita akong nakakatawa. Huwag niyong hawakan ang mga gamit ng anak ko. Ibalik na ang pera. Kung hindi, gigibain ko ang buong bahay ninyo. Gibain man ninyo, palahin man ninyo, bahala kayo. Pero huwag ninyong gagalawin ang mga gamit ng anak ko. Ano nakasama ang tumagot? Bubugin niyo siya. Tatay! Nanay! Ano ginawa niyo sa aking mga magulang? Ikaw mismo ang nagpautang ng loob sa iyong mga magulang para mangutang sa 5 tandang bawas 6 para lang makapag-aral ng etiketa dito. Jayang yan, hindi ko talaga inakala na ganyan ka pala. Akala ko mayaman kang prinsesa. Eh pala taga-probinsya ka lang na pinautang ng loob ang mga magulang sa 5 tandang bawas 6 para mag-etiketa. Sigurado akong naghahanap ka lang ng mayamang lalaki para makaangat sa buhay. Ang mga taong katulad niya ay hindi karapat-dapat na makasama sa atin. Palayasin siya! Palayasin siya! Palayasin siya! Jayang yan. Halos makatay na ang mga magulang mo. Hindi ka pa pupunta? Nagtitipon tayo ngayon para sa isang mahalagang anunsyo. Nahanap na ang matagal nang nawawalang apo ng pamilyang mo. Bilang tanging tagapagmana ng pamilya, mamamana siya ng new group. At si Gaolan ay hinirang bilang vice president. Chairman, ganitong importanteng bagay, bakit wala pa si Jayang yan? Chairman, kung siya ang itatawag na tagapagmana, dapat nandito siya mismo. Pagkakataon naman ito para opisyal na ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Nasaan na si Jayang yan? Papunta na siya niyan, sandali lang tayong maghintay. Kahit ganito kagrabeng usapin, nahuli pa rin siya. Probinsyana talaga, walang disiplina. Hindi ba't hindi angkop na ipahayag ang pagkakakilanlan ng tagapagmana nang wala siya dito? Hindi man lang siya lumabas para sa ganitong okasyon. Hindi siya handa sa responsibilidad. Tama, mahirap tanggapin ng lahat kung sa kanya ibibigay ang kumpanya. Tawagan agad si Jayang yan. Minsan. Sige, tatawagan ko na siya niyan ngayon.
Nanay! Yan. Tatay! Ayos lang. Patawad po. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag mong sabihin yan. Nang mahanap kita, alam na ng nanay mo, ikaw ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa akin. Nanay! Bihira na siyang bumisita sa atin, anak. Bakit mo pa dinidiin iyon? Yan. Bumalik ka. Alam na ba niya? Yan. Sinabihan ka ba ng nanay mo na bisitahin kami? Ko yun. Though she's hung, baka hindi lang nasagot ni Jayang yan ang tawag dahil nasa daan pa siya. Baka pwede. Simulan na natin ang pulong ng board. Kung ganoon, sige. Pero nabalitaan ko na nasa mga ampun niyang magulang si Jayang yan ngayon. Hindi na kailangan bumay tipo. Though she's hung, sandali lang. Higit pang mahal niya ang kanyang mga ampun na magulang kaysa sa iyo, ang tunay niyang ina. Ayos lang si Mama. Yan. Sabihin mo sa Mama ang totoo. Mabuti ba maglapas sa'yo ng punyong ina? Siya sa akin. Mabuti naman. Kami ang may kasala sa iyo. Akala namin, ibabalik ka sa kanya para sa ikabubuti mo. Hindi namin inakala na magiging pabigat pala ito sa iyo. Mama, okay lang talaga ako doon. Huwag mo na kaming lokohin. Nung na-ospital ka, pumunta kami para bisitahin ka. Nalaman na namin lahat. Kung alam lang namin kung paano kanya tatratuhin, makikipaglaban pa kami sa kanya. Hindi namin hakayaan dalhin kanya. Mama, napakawin tiniis ni Papa para sa akin. Paapisa, basta mapabuti lang ang buhay ninyo. Handa akong bumalik sa bahay na iyon. Gaga ka talaga. Mama, Papa, hindi ako makakabalik palagi. Alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Yan, alagaan mo rin ang sarili mo. Kung hindi ka masaya doon, umuwi ka. Lagi kaming naghihintay sa iyo dito. Hindi ko. Lagi kaming nandito para sa iyo. Mama, Ikaw, gago ka. Sinira mo na ang buong buhay ko. hindi ko sinadyaw pumunta sa Giant Family. Sila ang mga naghabol ng utang, kaya nag-aalala ako sa mga magulang ko. Hindi sila ang mga magulang mo. Hindi ka pa ba nakakaintindi? Dito! Hindi ka ba nangako sa lolo mo na hindi mo na sila muling makikita? Bakit pinagtaan mo pa rin sila? Bakit? Nay, pero pinalaki naman nila ako ng maraming taon. Hindi ko kayo manuoy lang. Namasaktan sila! Kaya pwede mong panuorin. Namasaktan ako! Ganoon! Walang utang na loob! Traitor ka! Dapat hindi na kita. Ipinanganak kita para dito. Ako ang tunay mong ina. Ako. Ako ang iyong ina. Ako. Kung ayaw mong sumunod sa akin, mamatay ka na lang. Mamatay ka! Mamatay kayong lahat. Ano nang nangyari? Gaozong, ang chairman, bigla siyang nawala ng malay. Pumunta na po kayo agad. Naiintindihan ko. Mamaya, sa may natantiyalan, lolo mo, huwag kang magsasalita ng hindi dapat, ha? Naglakas mo pa kayong pumunta dito. Kung hindi tayo sa inyo ng inyong ina, kung makatulog, hindi pa alam ng presidente ang buong sitwasyon, nagmamadali ka na kaming paratangan. Nakalimutan mo na ba? Kanina sa board meeting, pinatanggal ng lolo ang iyong anak sa new group. Akala mo, pag may nahanap kang probinsyana, makukuha na ninyo ang pamilyang mo. Nakakaawa naman. Lumipad na pala ang iyong probinsyana. Kung probinsyana siya, ano naman ikaw? Sino ka ba? Wala kang kinalaman dito.
Sino sa inyo ang apo ni Musong? Ako po. Inaanayahan ka ni Musong pumunta sa taas. Paumanhin. Sabi ni Musong, ang apo niya lang ang pwedeng pumasok. Ha, wala akong kinalaman dito. Ikaw na nakaasawa na at ang apo ng iyong ina sa mata ng lolo. Siguro. Lolo, Ikaw ha? Ano ba sa tingin mo ang sinabi ko? Lolo! Lolo, huwag kang magalit. Ingat sa katawan mo. Patatawarin kita ngayon. Pero, kailangan mong putulin ang lahat ng ugnayan. Sa mag-asawang iyon! Kung gusto mo pa rin maging tagapagmana ng pamilyang mo, kailangan mong gawin ito. Sa iyong buhay, huwag nang banggitin pa ang mag-asawang iyon. Lolo. Gusto mo bang gawin? Walang utang na loob ang iyong apo. Sila ang nagpalaki sa akin. Kahit hindi sila mayaman. Wala nang ampunin nila ako. Ibinibigay nila sa akin ang lahat ng magagawa nila. Hindi nila ako kailanman pinabayaan. Maligayang kaarawan sa iyo. Masaya ka ba? Maligayang kaarawan, anak ko. Naway lagi kang nasa mabuti. Para lang mapagamot ako. Kailangan ibenta ang kanilang bahay. Binigay nila sa akin ang pinakadakilang pagmamahal. Walang magulang sa mundong mas magaling pa sa kanila. Lolo, pakiusap. Payagan mo akong suklian sila sa lahat ng ginawa nila para sa akin. At anumang hinihingi mo, susundin ko. Kung gusto mo suklian sila, may ibang paraan para dyan. Babayaran ko. Ang lahat ng utang nila, ipadala sila sa ibang bansa para sa maginhawang pamumuhay. Pero, ilan ko how that's not. Joy, hindi na mapag-uusapan pa. Lolo! Ito nang ikwala yung kuha mo kay pakulong sa akin. Ulitin ko pa, hindi ko papayagan na ang lahat ng nagwapong kong negosyo at ari-arian mapunta sa isang paunahan mo gusto at pamilya. Pamilyang mo o ang mag-asawang iyon. Pumili ka na. Kaya mag-is ka ng mabuti. Kung pipiliin mo ang pamilyang mo, mamamana ka ng napakaraming kayamanan. Pero kung pipiliin mo ang mag-asawang iyon, pamilyang mo ay tapos na. Wala nang kaugnayan. Lahat ng ibinigay sa iyo ng pamilyang mo, ibabalik ko lahat. At ang mga ampong mong magulang ay haharapin ang napakalaking utang. Ako. Ano ba talaga? Gusto mo bang maging anak ng pamilya mo? O gusto mo bang bumalik sa probinsya at maging hamak na babae doon? Ikaw na mismo ang magpasya. Mahal ko! Sinira mo ang buhay ko! Hindi na sana kita ipinanganak. Ikaw lang. At akala mo makikiagaw ka sa pamilya mo. Daga sa estero. Dapat manatili ka na lang sa estero. Bakit pa kasi kailangan mong lumabas? Yan. Alagaan mo rin ang sarili mo. Kung hindi ka masaya doon, umuwi ka na lang. Lagi kaming kinsim na. Lolo. Patawad. Pipilihin mo pa rin ang mag-asawang iyon kahit mahirap sila. Kahit walang pera. Wala silang pera. Pero ang pagmamahal nila sa akin ay higit sa lahat. Mahal ko rin sila ng higit sa lahat. Napagpasyahan mo na kapag pinili mo ang iyong ampon na magulang, ang kayamanan ng pamilya mo. Wala na kang kinalaman doon. Hindi ko kailanman ibibigay ang aking pera sa isang apo na mas inuuna ang ibang tao. Salamat. Hindi ko kailanman naisip na kulin ang pera ninyo. Pero lagi akong magiging apo ninyo. Kahit anong sabihin mo, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Dugo ka pa rin ng pamilya mo. Naghanap na ako ng pinakamahusay na espesyalista sa puso para sa iyo. Maaari na ang operasyon ngayong buwan. Pagkatapos ng operasyon, ang pamilya mo ay wala na rin kinalaman sa iyo.
Salamat, Lolo. Basta, Pinatawag na kayo ni Lolo. ngayong nandito kayong lahat, harapan ko kayong gagawa ng huling habiling ko. Papa, ang ayos naman ang ako ninyo. Bakit ikaw gusto niyo gumawa ng huling habilin? Habilin? Narinig ko na may nangyari sa akin. Nagmadali ka pumunta para magpagaling sa akin. Para lang doon, di ba? Papa, hindi niyo ako naiintindihan. Anak niyo ako, kaya naman nag-alala ako nang may nangyari sa inyo. Nagdamintala ako. Sige na, ikaw ay anak ko. Hindi ko ba alam ang nasa isip mo? Isang abogado. Snack. Ginoong Presidente. Handa na ba ang mga dokumento? Handa na po lahat, Ginoong Presidente. Simulan na natin. Opo. Jiayang Yan, bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya mo, pinili niyang isuko ang lahat ng mamanahin. Kaya ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang mga lupa at bahay, ibibigay ko lahat sa lipunan. Ano? Jayang yan, sinuko mo ang iyong karapatan sa mana. Po, Ikaw, Ginoong Presidente, bata pa si yan, hindi pa siya marunong mag-isip. Apo ninyo siya sa dugo. pinili niyang manatili sa mga mahirap na magulang niya. At iniwanan ka ang tunay niyang ina. Hindi mo ba naisip? Saan ka nagkamali? Papa, apo ninyo si Yan. Hindi rin pa apo ninyo si Ryu. Siya ang lumaki sa harap ng inyong mga mata. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng anak mo. Pulubi ka. Dapat ka lang nayurakan ko. Papay, biro lang ito ng mga bata. Kung alam lang sana ni Yu na pinsan niya si Yan Yuan, hindi siya gagawa nito. Mikan ko sa mo pinsan. Mikon! Patawad. Yan. Sige, patawarin mo na siya. Sisi. Pero, gaya ng sinabi niya, kami ay mga dukha lang. Kayo ay may mataas sa kayuan. Bakit kami makikipagsulungan sa inyo? Nakita mo na! Iyan ang magandang anak na pinalaki mo. Tatay, nagkamali lang si Yu ng isang sandali. Sa tingin ko, yan ay nabaiya mo para manakot ng tao. Para manakot ang pamilyang mo ay nagbigay na ng marami sa inyo ng ina at anak. Gusto pa ng mana? Huwag nang mangarap! Anak mo rin naman ako. Wala ka bang kahit kunting pagmamahal sa anak mo? CJ, pagmamahal ng ama at anak. Sa ito na daw ito. Tanamak mo. Tanong imulak ko pa niya. Gusto mo pa ilista ko lahat para sa iyo? Ilista ko pa ba? Kung hindi lang dahil anak kita, ipinasok na kita sa kulungan matagal na. At para sa iyo, dahil matagal kinakasama ng pagiging mo, sa lahat ng taon na iyon, bibigyan kita ng pera. Hanggang katandaan. Si Jayang yan ang tanging dugo ng pamilyang mo. Bisa, hahayaan mo ba siyang mamalimos? Bakit siya napalayo? Noong araw, paano siya nawala? Akala mo tanda na ako? Wala na akong alam! Kung gusto niya ng talihim para makita tayo. Hindi ko alam kung ba galing niya. Gagawin mo siyang mahirap ng kanyang hunay nga. Ay, paano? Yan ang yan yan. Hindi naman yawatas yan, di ba? Sasaktan ba niya si Yan? Nakita ko ang ugali niya nung araw sa ospital. Parang wala siya. Papaano ka yan? Hindi po eh. Tandaan ko siya. Tingnan ko kung may ginagawa siyang sumus kanya. Huwag nang pumasok pa sa buhay ni yan yan. Tatay! Nanay! Ay, Yan! Yan! Uuwi ka kahapon. Hindi ka kami natos na iyong tuminay na. Wala naman. Ayos na. Ay naku, hindi ba sinabi ko? Tumpa, tunay na ina ni Yan siya. Bakit niya sasaktan ang sarili niyang anak? Yan, sabihin ko sa iyo, ang iyong nanay kagabi, hindi nakulong ng magdamag. Nag-alala kasi siya sa iyo. Baka raw sasaktan ka ng tunay mong ina. Walang utang na loob. Traitor. Hindi na kita dapat ipinanganak. Nanay, tingnan mo. Okay naman ako. Ngayon, di ba? Yan. Basta okay ka. Kasi yan, honey. Yan. Saan ka pupunta? Siyempre, uwi na ako.
Siyempre. Umuwi na. Yan. Huwag mong sabihin pinaalis ka ng sarili mong nanay. Ano ka ba? Hindi ako pinaalis. Ako mismo ang umalis. Kasi gusto ko umalis tulay kong pahalan. Hindi ka nasasama sa mayamang lolo mo. Makikipaghirap ka sa amin dito. Ne, ibebenta mo ba ako para sa pera? Hindi ko pa yung kailangan. Ikaw ang pinakaminamahal na anak ng nanay mo. Kahit gaano karaming pera, mas mahal na ka pa rin sa lahat. Yan. Ang sakit ng puso mo. Ay, huwag kang mag-alala. Nakakuha na si Lola ng espesyalista para sa akin. Ngayong buwan. Salamat sa Diyos. Hindi ka sa ganyan. Di siya yung dito. Singos ko, naiyon! Kahit patay mo pa siya, walang problema. Nay, gusto ko ng iyong lutong adobo. Nangangarap na ako sa sarap. Iluluto na ng nanay mo ngayon. Siyan, lumabas ka na. Kuya, Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? pakinggan mo ako. Baka kasi makaiwas ka pa. Isa lang kadahilan kung bakit ka nandito. Iisa lang. Bili ka pera, hindi ba? Bakit pera? Yan ka pera. Sabihin. Ko, si Chandra siya, yung may utang sa inyo. Babayaran ko, pero ngayon, Wala akong pera para bayaran lahat. pakiusap. Mabig ba? Sige ba? Huwag kang magpanggap na biktima. Kung hindi mo ipatuloy ang pera, hindi kami nakalis dito. Tinsam nila, sa mga kapibahay, kasi malay mga anak. Jayang Dashan. Huwag mo sisihin ang mga batayan. Na wala silang awa sa inyo. Kasi makaliwag niyo ako. Nakasamang bagay. Tama! Wala nang bata ka. Jayang yan. Paano namin kayo tinrato? Paano mo binayaran? Umatang sa barlo. Ikaw na ang sanari ng buong baryo. Alam mo ba iyon, na ipangako na ng mo group na. Basta para sa aming baryo. Yun, lahat. Nasira na. Ikaw ang sanari ng buong baryo. Nang mag-opera ka noon, sama-sama kaming nagbigay ng oras at pera para sa iyo. Walang utang na loob. Kung alam namin, sagot sa nayagan ng mamatay ka sana. Ate ng Wang, ano mong sasabi ko rin sa bata? Masagad! Ako ang malupit. Zog, siulan. Mas malupit ka pa sa akin. Para sa sarili mong interes, kinuha mo ang anak ng iba. At tiniglan pa ang kabuhayan ng mga tao sa ating baryo. Kung tatanungin mo ako, dapat alisin ang buong paligid na. Saan Ping? Huwag mo nang paalisin. Bago sila umalis, ibalik muna nila ang lahat ng utang nila sa atin. Ibalik ang utang! Ibalik ang utang! Bakit? Oo, wala talaga ako. Ganong kalaking pera ngayon. Ngayon, no oras! Ha? Wala kang pera. Okay lang. Di bayad mo na lang ang iyong anak. Yung Jindaya sa kabilang baryo, nag-alok ng 180,000 piso na doon. Dadalhin ko ngayon ang iyong anak sa bahay ni Jindaya. Halika na! Kuya! Bitawan ang aking anak! Ate, ibalik na yung pera ako. Baka pa siya yan. Pinagsaban na si Jindaya! Tatay! Nanay! Bitawan ang aking anak! Tatay! Nanay! Halika! Bitawan mo ako! Nanay! Yan! Nanay! Tatay! Bitawan ang aking anak! Tatay! Bitawan! Bitawan mo ako! Madam mo, nasa amin na siya. Bitiwan mo ako! Huwag ka sigaw. Ay, wala akong anak na walang utang na loob na katulad mo. Noon pa, Iniskaya ko ang aking katawan para ipanganak ka. at ngayon, dinala pa kita sa pamilya mo. Para mabuhay ka ng marangya. Ano pa bang hindi mo gusto? Bakit ka laging sumasaluwat sa akin? Maraming taon akong nagsipag at nagtiis sa pamilyang mo para makamit ang lahat ng ito. Ikaw, Dylan! Kung bakit nawasak ang lahat ng aking pinagsikapan? Pero, Lolo, Ang pera na iyon. Kumpara sa kayamanan ng pamilya mo, parang limos lang iyon sa pulubi. lahat ng taong iyon, nagtangka ka bang hanapin ako? Sa lahat ng taon na pinabayaan mo ako,
Nasisi ka ba? Mali ka! Hindi ako ang umabandona sa iyo. Ang pamilya mo. Ang lolo mong si Mugo ang Siyong. Ang ama mong si Wuhan Shen. Kung hindi nila ako minahal, bakit mo ba ako? Ipinanganak! Dahil lang babae ka. Ang pamilya mo. Hindi. Tinanggap ako bilang asawa. Lahat ng taon na iyon, nagpakahirap ako. Nag-alala na lahat ng aking lakas. Pero sa katapusan, wala akong nakuha. At ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Anak, Ako minamahal. sa totoo lang, kung susunod ka lang sa akin, magkakaroon tayo ng magandang relasyon bilang ina at anak. Pero giniba mo ang pagkakataon natin. Kung wala akong lugar sa puso mo bilang iyong ina, ngayon, bitaw, kapag tinrato na kita bilang estranghero, Jindaya, Ginang! sa'yo na siya. Sige, salamat. Huwag Huwag kang lumapit. mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaw, tama, batang to! Naglakas loob kang kagatin ako! Ako! Sumunod ka na lang ng maayos. Yes. Kung hindi, ikaw ang maghihirap. Itipid mo yung lakas mo. Sumigaw ka lang dyan. Huwag! Bitawan! May tutulong ba sa akin? Tay. Nay! Yan! Jindaya, bitawan mo ang anak ko. Gaonan! Tunay mong anak si Yan. Paano mo siya nagawang ganito? Tunay kong anak. Isang walang utang na loob. Tama na. Kung may problema ka sa amin, Sa amin ka magalit. Pakawalan mo si yan. Sa inyo. CJ, lumuhod kayo sa akin. CJ! Nalukod ako. Ginang mo, pakiusap po. Pakawalan niyo si yan. No. Ano ka ba? Karapat dapat kang makiusap sa akin. Tay! Bitawan niyo ang tatay ko. Bonita! Tumahimik ka! Tay! Ginang mo! Makiusap dahil si Yan. Ipuyang dugo. Pakawalan mo siya. Basta pakawalan mo si Yan. Susundin namin lahat ng gusto mo. kawalan na lang si Yan. Gagawin namin lahat ang gusto mo. CJ, kung ganon, buhay para sa buhay. Ang buhay ko, ibigay sa iyo. Dashan! Hindi ko inakala. May awin sa iyo sa na. Kahanga-hanga. Pero anong magagawa ko? Ayoko nang sumunod sa gusto ninyo. Ngayon, kahit isa sa inyo ay hindi makakaalis. Buhay ko. Niloko mo ako. Madam mo! Sa akin mo na ibuhos ang galit mo. Si Yan ay mahina ang katawan. Hindi niya kaya. Gusto mong pakawalan ko siya. CJ, kundi magpakamatay ka na lang. Kung hindi ka magpapahinga sa akin, di ko po ako English. Nanay, bitawan mo ako. Nanay! Tinatawag mo siyang nanay? Kung siya ang nanay mo, sino na lang ako? Ikaw, walang utang na loob. Basta, noong ipinanganak kita, ay dapat na patayin na kita. Hindi. Kapag nakapanan pa. Sasakalin kita. Bitawan mo siya! Layuan mo kami! Ikaw, bastos na babae. Di ka sa mga mabas akin. Kung gusto mo mamatay, tutulungan kita. Bitawan! Bitawan! Jayang yan, ito ang mangyayari sa hindi pagsunod sa akin. Jindaya. Wag! Nanay! Pakiusaw sa'yo. Susundin ko na ang lahat ng gusto mo. Yan, huwag na umiyak. Okay lang si nanay. Si Ulan! Yan! Nanay! Dalhin na sila lahat! Yan! Hoy, Doktor.
Kamusta na ang anak ko? Kasi magsasalit. Tambay oras. Gabat kita. Salamat talaga. Ayos na siya yan. Lolo. Okay ka lang. Lolo, nasaan si Mama? Wala utang na loob na baka ka. Si Mama agad ang naisip mo. Si Mama? Mababa lang ang sugat niya. Naayos sa rakta kwarto. Puntahan ko siya. Ay, kaya na. Mababa lang ang sugat niya. Hindi siya mamamatay doon. Adan, okay ba? Mamaya tayo. Yan. Mama! Patawad, kasalanan ko lahat ng nangyari sa inyo. Okay lang si Mama. Okay lang ako. Kakaopera mo lang. Huwag kang ma-stress. Papa, Mama, hindi na tayo maghihiwalay pa. Yan. Magpasalamat ka sa lolo mo dahil sa kanya lahat ito. Lolo, salamat po. Ako. Sige na, kung talagang may utang na loob ka, bisitahin mo lang ako sa lumang bahay paminsan-minsan. Kung hindi kayo dumating sa tamang oras kanina, kami sana. Huwag na kayong magpasalamat. Kung hindi ko nalaman na taos puso ninyong inalagaan ang aking apo, hindi ko kayo pababayaan. Pero yung babaeng iyon, talagang masamang-masama ang puso niya. Yung babaeng iyon, siya. Ano nangyari sa kanya? Suspetsado siya sa kidnapping. Dinalagas niya ang aking apo. Gusto ko siyang makulong. Habang buhay. Yan. Gusto mo ba bisitahin siya? Kanya lang ginawa na sa akin. Tapos na ang relasyon namin bilang ina at anak. Nay, ikaw na lang ang ina ko mula ngayon. Ingatan mo ako ng gusto. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay sa mundong ito. Yan. Pagdating mo sa paaralan, tawagan mo kami ha. Wala kami sa tabi mo kaya alagaan mo ang sarili mo. Aalagaan ko ang sarili ko. Kung ayaw mong iwan ang iyong mga magulang, isama mo sila sa lungsod. Para hindi na rin ako mag-alala. Lolo, Lolo, bakit kayo nandito? napakamahal ng bahay sa lungsod. Hindi namin kaya. Ang lumang bahay ng pamilya mo ay malapit sa iyong universidad. Ay, boring. Kayo naman, Lolo, saan kayo titira? Matanda na ako. Gusto ko ng tahimik na lugar para magpahinga. Maganda ang maliit na nayon na ito para sa akin. Dito na ako titira. Ha? Aha!